Part 146, Gretchen. Kamusta mga kasummer? Eto na naman tayo sa isang kabanatang puno ng tamis, gulat at mga tagpong siguradong magpapaiyak sa inyo. Sabi nila kapag ang puso handa ng magmahal muli, walang anumang hadlang ang hindi kayang lampasan. At ngayong araw, hindi lang sina Gretchen at Demetrio ang bida sa usaping pag-ibig. Sino ang mag-aakala na sa gitna ng lahat ng kaguluhan may dalawang pusong tahimik na palang naglalapit? Ang revelasyong hatid ni na George at Kendra. Handa na nga ba si Gretchen na tanggapin ang kaibigan bilang bahagi na ng kanyang pamilya? Ngunit hindi lang dyan nagtatapos ang sorpresa. Habang abalang lahat sa pagpaplano ng kasal ni na Gretchen at Demetrio, isang kasal na nais ni Demetriong mangyari ng paulit-ulit bilang patunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Isang panauhin ang darating na magpapahinto sa mundo ng ating bida. Matapos sa mahabang panahon ng paghahanap, pag-aasam at pagluha, muling magtatagpo ang landas ng mag-ina. Handa na ba kayong masaksihan ang pinaka-mainit na yakap ni Aurora para sa kanyang tunay na prinsesa? Ang pagbabalik ng alaala at ang paghilom ng sugat ng nakaraan, lahat yan dito sa ating kwento. Simulan na natin. Mabuti na lang at mabilis mong napatan si JP, ani Kendra habang pinapanood sina George at JP sa unahan na naglalaro. Maging si Grandma Hermania naroon din at nakikipagkulitan sa kanyang pamangkin. Tipid naman siyang ngumiti. Malapit talaga sa akin si JP kahit noon pa man, kaya madali ko lang nahuhuli ang kiliti niya. Napangiti na rin si Kendra bago napasulyap sa umbok ng tiyan ni Gretchen. Sana ikaw maging kamukha ng baby at hindi si Colin. At bakit hindi ako? Pareho silang napalingon sa likuran at nakitang naroon na si Colin. May bitbit tong box ng donut at pizza. Agad na nakarating sa kinaroroonan niya ang lalaki at hinalikan ang kanyang noo. The two of you are gossiping about me. Nakasimangot itong wika. Mahina siyang natawa, maging si Kendra ganun din. Sa kabila ng nagawa ng kanyang kapatid na si Bianca sa relasyon ng dalawa, nananatiling civil ang pakikitungo nila ni Colin sa isa't isa. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, katwiran ni Kendra. At bakit ayaw mong sa akin magmana ang anak namin ni Gretchen? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Demetrio. Kasi naman napaka-intimidating mo. Kapag kay Gretchen nagmana, napaka-charming siguro ng mukha ng baby ninyo. Napasulyap si Demetrio sa kanyang asawa. Hindi mo ako ipagtatanggol dyan sa kaibigan mo? Himig tampo nitong sambit. Mas lalong natawa si Gretchen sa naging reaksyon ng asawa niya. Bago pa man siya makapagsalita, narinig niya na ang sigaw ni JP habang patakbong nagtungo sa kinatatayuan ni Demetrio. Tito Demetrio, nakangiti nitong sigaw. Hello, big boy, ani Demetrio at ginulo ang buhok nito nang yumakap to sa kanya. Thank you po sa bigay niyong piano. Perfect po ako sa music namin. Ani to at agad na naglabas ng isang papel mula sa bulsa nito. Napatingin siya kay JP. Talagang inihanda nito ang sarili nitong test paper para ipagmalaki sa asawa niya at ang mas gumulat pa sa kanya ay ang pagbibigay nito ng piano kay JP. Marahil nabasa ni Demetrio kung anong nasa isipan niya kaya agad tong nagsalita. Binigay ko kay JP ang piano na nasa apartment natin para may magamit siya. Anito bago kinarga sa JP. Nung nakaraan naantala ang pagbibigay niya sa piano dahil ayaw pumayag ni Cynthia. Pero ngayong wala na ang babae sa buhay ng kapatid at pamangkin ni Gretchen, malaya na siyang gawin ang nais niya. Ayaw pa nga sanang pumayag ng kapatid ni Gretchen sa nais niya pero wala itong nagawa dahil sa pamimilit niya. Masaya din naman siya dahil alam niyang mapapakinabangan yung maigi ni JP at isa pa sigurado siya matutuwa si Gretchen sa ginawa niya. Bumaba ka na, JP. Malaki na at mabigat. Mapapagod si Tito Demetrio mo. Saway ni George sa kanyang anak. Pero imbes na makinig to sa kanya, siniksik pa nito ang sarili kay Demetrio. Nahihiya siyang tumingin kay Demetrio. Umiling naman to at sirenyasan siyang ayos lang. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo nitong dala ni Colin. Mukhang ma-enjoy ko ang pagkain dahil marami tayo. Ani Grandma Hermania. Tumango naman siya bilang pagsang-ayon. Agad silang lumipat sa mesa na nasa gitna ng hardin at doon sila kumain habang nagkukwentuhan. Nanatiling nakakandong si JP sa asawa niya. Mukhang namiss nga nito si Demetrio. Wala namang reklamong asawa niya at mukhang nag-e-enjoy to sa ginagawa. Ilang sandali pa napansin niya ang pagiging attentive ng kanyang kapatid kay Kendra. Noong una, binaliwala lang niya ang nakikita niya, lalo pat mukhang nag-e-enjoy si Grandma Hermania sa pakikipag-usap sa kapatid niya. Subalit, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita, sinubukan ni Kendra si George.
Nanlaki ang kanyang mga mata, maging si Kendra nagulat din sa ginawa nito. Ang Kuya George naman niya napalingon kay Kendra bago sa kanya. Napatingin siya kay Demetrio na sumulyap sa kanya bago nagpalipat-lipat ang kanyang kapatid at best friend. May nais ba kayong sabihin sa akin? Tanong niya. Sa pagkakataong yun, nagkatinginan ang dalawa. Kita niya ang pang ilang beses na napalunok si Kendra bago lumingon sa kanya. Sumilay ang isang pilit ng ngiti sa labi nito at ang sumunod na ginawa ng kanyang kapatid ang mas gumulat sa kanya. Hinawakan nito ang kamay ni Kendra at iniangat sa ere para makita niya. Magkasintahan na kami ni Katrina, Gretchen. Galit ka ba sa amin? Napalingon si Gretchen sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo ang kanyang Kuya George sa may hamba ng pintuan ng kanyang silid. Kasalukuyan namang natutulog si JP sa kanyang kama, marahil dahil napagod to sa paglalaro kanina kaya inantok at nakatulog kaagad. Tumayo siya mula sa kanyang kama at binuksan na may pintuan sa terrace saka doon pumuesto. Agad namang nakuha ng kanyang kapatid kung anong nais niya kaya sumunod ito sa kanya. Huminga siya na malalim bago siya nagsalita. Mula pa man nung maliit pa tayo, wala rin akong ibang hinangad, kundi yung maging masaya ka, kuya, panimula niya. Alam ko, Gretchen, tugon naman ito. Hindi niya maiwasang mapangiti, parang kailan lang ang liit na nila. Ito ang laging nagpoprotekta sa kanya laban sa mga magulang nila hanggang sa lumaki na sila. Kahit kailan di niya nakitaan na masamang pag-uugali ang kanyang kapatid, palagi siya nitong inuuna bago ang sarili nito. Nung naging asawa mo si Ate Cynthia, hindi ako nagrereklamo kahit may nakikita akong mga hindi magandang bagay sa kanya. Dahil nakikita ko naman mahal na mahal mo siya at masaya kang kasama siya, pagpapatuloy pa niya. Napatitig naman si George kay Gretchen. Hindi ka ba masaya para sa amin ni Kendra? Kinakabahan niyang tanong. Kahit malaki na siya at mas matanda siya kay Gretchen, mahalaga pa rin ang opinyon nito tungkol sa bagong pag-ibig niya sa buhay. Tipid naman ng umiti si Gretchen bago umiling. Hindi naman, pero sa nangyari kay Ate Cynthia, ilang taon ka ring nagtiis. Hindi man nagtataksil si Kendra sa'yo dahil mabuting tao din naman ang kaibigan ko, pero nag-aalala pa rin ako. Kuya, paano kung di kagaya ng pamilya ni Demetrio, ang pamilya ni Kendra? Nakakatakot lang ako na masaktan ka uli, kayong dalawa ni JP? Puno ng pag-aalala niyang wika. Sa sinabi ni Gretchen, napangiti si George. Hindi talaga siya nagkakamali sa kanyang kapatid. Kanina lang nag-aalala si Kendra na baka sumama ang loob ni Gretchen sa naging desisyon nila. Pero hindi siya naniniwala na mangyayari iyon. Malawak ang pangunawa ng kanyang kapatid at naniniwala siya, maiintindihan siya nito. Huwag kang mag-alala, Gretchen. Ipaglalaban namin ang isa't isa. Puno ng kumpiyansang wika ni George. At hindi ko rin pababayaan ang kapatid at pamangkin mo, Gretchen, sabat ni Kendra, nakapapasok lamang sa terrace. Di na naman nakipag-argumento si Gretchen tungkol sa bagay na yon. Alam niya kung paano magmahal ang kanyang kaibigan. Buhos lahat at walang ititira sa sarili nito. Napangiti naman si George na makita si Kendra pero imbes na lumapit sa kanya, kay Gretchen to tumabi at animo pusa kung lumingkes. Kahit natututunan pa kami ng family ko, wala akong balak magpatinag sa kanila. Alam mo naman, sinusunod ko talaga kung anong gusto ko, dagdag pa ni Kendra. Mas lalo pang lumalim ang nararamdaman ni George kay Kendra. Pinangako din niya sa sarili niya na magsisikap siya para hindi siya ikahiya ni Kendra sa hinaharap at hindi rin siya manliliit sa harap ng magulang nito. Napabuntong hininga na lang si Gretchen. Mukhang hindi na talaga mapigilan ang dalawa sa nararamdaman ng mga ito. At sino ba naman siya para pigilan ang dalawa? Kahit pa man nag-aalala siya sa hinaharap dahil sigurado siya na hindi magiging madali ang pagdadaanan ng dalawa, ay binigay niya pa rin ang basbas niya sa mga ito. Tanging hiling niya lang ay maging masayang dalawa sa hinaharap. Are you happy? Tanong ni Demetrio kay Gretchen habang nakahiga na sila sa kama. Halos kalahating oras pa lamang nang makaalis ang magkapatid ni Gretchen kasama sina JP at Kendra. Nakangiting tumango si Gretchen. Oo naman, masaya ako na binisita nila ako at masaya ako para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng nangyari sa kanila, deserve nilang sumaya, Demetrio. Marahang hinaplo si Demetrio ang pisngi ni Gretchen. So do us. Deserve din nating sumaya? Mahinang natawa si Gretchen. Nakikipagkompetensya pala tayo sa kanila? Hindi naman, but I'm dying to live in peace with you and spend a lot of quality time together with our baby. Anito bago marahang hinaplos ang kanyang tiyan.
Nagsisimula na naman tayo. Let's get married as soon as possible, wife. Bigla na lang nitong sambit. Gulat naman siyang napatitig sa lalaki. As in, agad-agad, hindi ba pwedeng isilang ko muna si Dale bago tayo magpakasal? So much that she wants to marry Demetrio, gusto din naman niya na sexy siya sa araw ng kasal nila. Hindi naman sa kinakahiya niya ang kanyang tiyan, but she wants to wear body fit gown dahil minsan lang naman siyang ikasal. That's not a problem. Magpakasal tayo ngayong buntis ka at magpakasal ulit tayo kapag nanganak ka na. Gulat siyang napatitig kay Demetrio. Hanggang ilang kasal bang balak mo ha? Natatawa niyang tanong. Subalit nanatiling seryoso ang mukha ni Demetrio nang sagutin siya nito. I want to marry you countless times in every chance that I will get. Di niya mapigilang malula sa naging sagot ni Demetrio. Seryoso ka ba talaga dyan sa sinasabi mo? Of course, that is how much I love you, Gretchen. I want to shout it to the whole world that you are my wife by marrying you all over again. Napanguso siya para pigilan na isang pilit ng ngiti na sumilay sa kanyang labi. Grabe ka naman. Are you going to spoil me that much? Walang pag-aalinlangan tumango si Demetrio. Napasulyap naman siya si engagement ring sa kanyang daliri. Hindi niya maiwasan na mapangiti. So many good things happened the moment she entangled her life with Demetrio, kaya walang rason para tanggihan niya ang lalaki. Okay, let's get married all over again. That's how I can prove that I love you too. Masuyo niyang wika. Lumipas sa mga araw at naging abala na sila ni Demetrio sa paghahanda ng magiging kasal nila. Kumuha din sila ng wedding planner para itong mag-aasikaso sa mahalagang detalye ng kasal nila. Apo, may bisita ka, ani Grandma Hermania. Kagigising niya lang. Si Demetrio kanina pang umalis papuntang opisina at eto siya, tinanghali na ng gising. Ilang araw na siyang nag-aastang tamad. Kung sa bagay, ito pa lang naman ang unang mga pagkakataon na nagiging tamad siya. Buong buhay siya noon na walang ginawa kundi ang magsikap at magtrabaho. Sino po, Grandma? Curious niyang tanong. Matamis na umiti ang matanda bago siya inakay palabas. Malalaman mo rin pagbaba mo? At dahil mukhang nais siyang sorpresahin ng ginang, hindi na siya nagreklamo pa at nagpatianod na lamang sa nais nito. Magkasama silang bumaba ng hagdan hanggang sa makarating sila sa bulwagan ng villa. Bumungad sa kanya ang tatlong panauhe na masyadong pamilyar sa kanya. Una ay ang kanyang Grandpa Sebastian. Pangalawa ang Tito Armania at ang panghuli ay ang kanyang ina, si Aurora. Nagkita na sila noong nakaraan nang magpanggap siya bilang anak nito. Subalit, ngayong muli na silang nagkaharap at naalala niya na ang ginang, samot-saring emosyon ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Pakiramdam niya, yon ang unang beses na muli silang nagkita pagkatapos ng mahabang panahon na nawalay sila sa isa't isa. At sa totoo lang, walang paglagyan ng saya at pangulilang nararamdaman niya. Mommy? Mahina, subalit puno ng emosyon niyang sambit kasabay ng pagragasa na mga munting alaala niya sa ginang. Hindi niya na napigilan pa ang pagkagulhol ng iyak at sinugod to ng yakap. Yumakap din pabalik sa kanya si Aurora. Yakap na puno ng pangungulila at pagmamahal ng isang ina. Hindi pa siya umiyak ng ganito, magmula nang mawala sa kanya ang kanyang asawa at anak. Ngayon pa lang pero kakaiba na ang iyak niya ng mga oras na yon. Iyak ng kasiyahan dahil sa wakas, tunay na nandito na ang kanyang anak na matagal na siyang nangungulila. Binalik na sa kanya ang kanyang munting prinsesa. Hindi ko po inaasahan na makakalabas na po kayo. Nasurpresa ang wika ni Gretchen. Pinagsikapan ko, anak. Alam ko, hindi pa ako ganon kagaling pero ipinapangako ko, babalik na ako sa dati nang sa ganon, mas magkasama pa tayo ng matagal. Sobrang namiss kita. Akala ko muli ka na namang mawawala sa akin. Kumihikbi niyang anas. Agad na umiling si Gretchen at hinawakan ang mukha ng kanyang ina para maramdaman niyang totoong-totoo nga ito. Hindi na po ako mawawala, Mommy, aniya at munitong niyakap. Naging emosyonal naman ang tatlo habang pinagmamasdan sina Gretchen at Aurora. Labis na naiyak si Sebastian sa kanyang nasaksihan. Hindi niya lubos sa kalain na mangyayari pa ang tagpong ito. Akala niya matatapos na lang ang buhay niya sa pangungulila at konsensya sa pagkawala ng kanyang apo. Noong nakaraan nga na nalaman niyang hindi niya totoong apo si Gretchen, labis siyang nalugmok. Ilang araw siya sa ospital at halos hindi siya makakain ng ayos sa kalungkutan at pagkadismaya, pero napawi ang lahat nang tawagan siya ni Hermania.
at ipinaalam na sa kanya ang lahat. Dad, tingnan mo, ang laki-laki na ng prinsesa natin. Parang batang humahagulgol na wika ni Aurora. Tumango siya at lumapit sa dalawa at sa kaniyakap ang mga ito. Ngayon lang ako naging masaya ng ganito. Salamat at buhay ka, apo. Salamat at bumalik ka. Mariing napapikit si Gretchen habang dinadama ang mainit na yakap ng kanyang pamilya. Sa ngayon wala na siyang mahihiling pa dahil unti-unti nang natutupad ang mga pinapangarap at dasal niya noon sa tuwing sinasaktan siya ng kanyang Mama Teresa. Nakabalik na siya sa kanyang sariling pamilya kung saan hindi niya na kailangan pang mamalimos ng pagmamahal dahil kusa yung binibigay ng mga tao sa paligid niya. Isang yakap na puno ng pagmamahal. Yan ang tumatapos sa ating kabanata ngayong araw. Mula sa revelasyon ng bagong pag-ibig ni na George at Kendra hanggang sa muling pagtatagpo ni na Gretchen at ng kanyang mommy Aurora. Tila ang tadhana na mismo ang nagtatahi sa mga punit na bahagi ng kanilang buhay. Nakakaantig, hindi ba? Isipin nyo, si Gretchen na dati namamalimos lamang ng atensyon sa mga taong umabuso sa kanya, ngayon pinaliligiran na ng tunay na pamilya na handang ibigay ang lahat ng walang kapalit. At ang pangako ni Demetrio na pakakasalan siya ng paulit-ulit, isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi napapagod magsimulang muli. Ang aral ng kabanatang ito, ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na ang pag-ihilom ay hindi lamang tungkol sa paglimot sa sakit, kundi tungkol sa pagtanggap sa mga bagong pagkakataon. Tinuruan tayo ni na George at Kendra na ang bawat isa deserve ang second chance sa pag-ibig at higit sa lahat, pinakita ni Aurora at Gretchen na gaano man kalayong narating ng isang anak, ang puso ng isang ina ay laging magsisilbing kumpas para mahanap ang daan pa uwi. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa kung pakiramdam nyo ligaw kayo sa ngayon. Darating din ang araw mayayakap sa inyo at magsasabi, hindi ka na muling mawawala. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Abangan ang susunod na yugto sa paghahanda para sa ingranding kasalan at ang bagong simula ng pamilya Okamori at Yamoto. Hanggang sa muli mga kasummer, laging piliin ang magmahal at magpatawad.